Ahoy mga master, welcome back ulit dito sa ating channel. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video, halos taon na. Kasi naman dami ng vlogger dito sa Czech Republic simula nung nawala na yung COVID. So lumabo na rin ang mga Pilipino rito sa Czech Republic. Sobrang dami na talaga. Compare nung 2020, nakakonti lang kami dito. So anyway, kung sino man yung mga nakapanood sa inyo ng video about sa pagkuha ng lisensya dito sa Czech Republic, maraming salamat sa mga nakapanood. So ngayon, sa video natin ngayon, share ko lang sa inyo kung ano ba yung mga dapat nakunin pagka ikaw ay siyempre may lisensya ka na, gusto mong bumili ng sasakyan, kasi kaya ka nga naglisensya, di ba? So ano-ano ba yung mga kailangan mong i-provide pagka meron ka ng sasakyan at bibili? So tutok lang kayo at panoorin niyo yung video na ito at tuturo ako kayo kung ano yung mga kailangan ihanda sa mga papeles na kailangan dito sa Czech Republic sa pagkuha ng sasakyan, kahit second hand lang. Bali yung nabili kong sasakyan dito mga master ay second hand lang. So hindi ko siya binili sa mga tindahan ng mga sasakyan. Bali binili ko siya sa sa tao mismo. So para sa akin mas maganda. Kasi alam mong safe, alam mo na ginamit yung sasakyan ng isang tao lang. Depende yon, based lang sa aking experience yung may share ko sa inyo dito sa video ko. So cash yun, binayaran ko kaagad. Tapos nagpunta kami sa pinaka parang LTO dito. Pagkabayad ko nag-ano na rin kami, nagkabayaran na, tapos itin-transfer na yun sa pangalan ko agad-agad. So on the spot, hindi katulad sa Pinas na matagal. Dito kagad nakuha ko na yung rehistro, nakapangalan na sa akin, cheche lahat nandun na. So naiuwi ko rin yung sasakyan pagkabayad at nakapangalan na sa akin. So ganun kabilis dito sa Czech Republic pagka kukuha ka ng sasakyan. So bali hindi ganun lang, pagka may sasakyan ka na, okay na. So kailangan dito pagka may sasakyan ka, unang-una kailangan kumuha ka ng insurance. Importante 'yon kasi lahat ng sasakyan dito kailangan may insurance at hinahanap 'yon ng mga pulis pagka halimbawa may checking. Hinahanap yon, yung insurance, importante yon. Saka kailangan pagka bumili kayo ng sasakyan din, tingnan nyo kung mahaba pa yung expand nung STK. Yun yung STK dito tawag nila, pero yun yung registro kung hanggang kailan naka-register yung sasakyan mo dito sa Czech Republic, para wala kang aberya kung pa-travel ka o lalabas ka ng bansa. So pinakamahalaga yon, yung insurance. Tapos pangalawa, siyempre gagamit ka pagka may sasakyan ka, gagamit ka ng highway, ng toll. So dito sa Czech Republic merong toll na pang 1 year, may 1 month. So bali ang kinukuha ko na pang 1 year, naghahalaga siya ng around 2,500 o 600 for 1 year na yon. Pwede ka, libre, labas-pasok ka sa highway, walang problema. Kasi pagka wala kang toll o bayad, problema yon, dahil pagka nahuli ka sa camera, malaki ang babayaran mo. So para sa akin, kailangan
Mas maganda yung nakaano ka na, naka pang 1 year kesa yung every month mas mahal, mapapamahal ka pa. Baka may magtatanong sa inyo, ano ba yung STK? Yung STK, ano nun, bali dadalhin mo yung register mo sa isang lisensyado na nag-STK na paggawa din ng mga sasakyan. Dadiagnose nila yung sasakyan mo kung pwede pa bang bumiyahe. So ang mga chine-check nila doon yung emission test, yung i-revolution nila yung sasakyan mo, kung hindi mausok, titingnan nila yung mga ilalim, kung okay ba yung preno mo, okay ba yung brake mo, yung mga gulong, yung ilaw. Pagka nakapasa ka, makakakuha ka ng STK. Isang requirement yon, parang Pilipinas din, requirements dito yon, kung pwede pa ba yung sasakyan mo na bumiyahe. Pero pagka hindi na nila inapprovean yun, so magpapalit ka na ng sasakyan. Pero wala naman yata bumabagsak dito, kasi na-experience ko, okay naman. Wala naman ako naging problema. Nagbayad lang ako ng halagang 2,000 something, ganun lang ang bayad sa STK. Good for 2 years na yun. So yung akin may expired ulit sa 2028. So 2 years yun nakuha ko. Linawin ko lang yun sa insurance, mga master. Ang insurance dito good for 1 year. Depende sa insurance na makukuha nyo. So ang sa akin, base sa akin, yung nakuha kong insurance dati medyo may kamahalan, halos 10,000 ang 1 year. So binabayaran ko siya ng 6 months, every 6 months. So 5,000. Pero ngayon nagpalit na ako, lumipat na ako ng Seska Republica na insurance. So medyo mura-mura siya, around 3,500, 1 year na yun. So kasi ginagamit ko lang naman yung kotse. Ayan, pagka madalang naman ako lumabas ng bansa, dito lang pagpapasok. So yun lang mga master, maraming choice pagka kukuha kayo ng insurance. So sana may natutunan kayo dito sa video na i-share ko sa inyo ngayon. At dito na ako sa aking apartment. So see you on my next vlog. Ciao.